Creamline Cool Smashers, Kinapos versus Petrogas Angels. Hindi kinaya ang umano'y import ng team na si Brooke Van Sickle. At heartbreaking 2 losses in a conference, first time pala ng defending champs since 2018. Pero before we begin, please don't forget to subscribe, like, and comment on this video. I-click din ang notification bell para lagi kang updated sa Creamline happenings. Bakbakang Creamline at Petrogas Angels. Nasaksihan nga ang muling nabuhay na rivalry ng dalawang koponan. Pero sa huli, isa lang sa kanila ang nanaig. Narito ang naging breakdown ng laban. Set number 1. Pasabog agad for Creamline as Bea De Leon and Michelle Gumabao are included in the starting lineup. Mainit naman agad ang simula ni team captain Alyssa Valdez with 2 straight points. Sinabayan pa yan ng mabibigat na serves ng Girls in Pink. Pero sumasagot sa mga ataking ito ang Petrogas sa pangungunan ni Brooke Van Sickle at Remy Palma. Sa kabila nito, nagpakita ng championship mindset ang CCS kaya umakyat pa sa 4 ang lamang nila. Sobrang taas ng efficiency ni Gumabao at unstoppable pa rin si Phenom sa wing. Ang powerful spike nga na ito ni Alyssa ang nagbigay sa kanila ng 8-point lead, 14-6. Nagparamdam na din si Gemma Galanza sa offense with her impressive service ace. Buhay na buhay ang crowd sa Santa Rosa Sports Complex dahil sa magandang ipinakita ng defending champs. Nabantayan din nila ang main scorers ng PGA na sina Brooke at Jonas Sabete. Hindi na nga nakapalag pa ang Angels at nakuha ng CCS ang set 25-15. Set number 2. Ang Petrogas naman ang nagsimula ng mainit na scoring. Hindi pumayag si Sabete na matambakan ng Creamline kaya naman sunod-sunod ang attacks niya. Tinulungan naman siya ni Van Sickle at naiangat nila sa 6 ang early lead. Nauna pa nga sila sa technical timeout dahil na rin yan sa magandang receive at malalakas na atake ni Palma. Nabaliktad na nga ang sitwasyon at ang spikers naman ng CCS ang bantay sarado nila. Nagpatuloy ang almost flawless na performance ng Angels at talagang nahirapan ng Girls in Pink na humabol. Hindi nga matibag ang Great Wall nila kaya sila naman ang nakakuha ng set sa score na 18-25. Set number 3. Nadala ng Petrogas ang momentum from the previous set. Mainit pa rin ang mga kamay ni Van Sickle at halos binuhat niya na ang kanyang team. Naging mas solid din ang net defense ng Angels kaya hawak pa rin nila ang lamang. Samantala, nahirapan naman ang Creamline na buwagin ang floor defense ng kabila kaya hindi sila tuluyang makadikit sa laban. Pero pagdating ng second technical timeout, biglang nabuhayan sina Pangs at Tots kaya naagaw nila ang kalamangan. Palitan lang halos ng puntos ang dalawang teams at nagpasiklaban ng mga wing spikers nila. Gumana naman sana ang combination plays ng Creamline pero laging may sagot dito si Sabete. Nang inakala ng marami na makukuha na ng Petrogas ang set dahil nauna sila sa set point 22-24, bigla naman gumawa ng 4-point run ang Cool Smashers sa pangungunan ni Bernadette Pons at MVP contender Carlos kaya nakuha pa nila ang come from behind win sa score na 26-24. Set number 4. Nasa starting unit na ng Creamline si Pons. Pinaganda niya ang floor defense ng koponan kaya naman hindi nagkakalayo ang scores kahit pa sunod-sunod na ang mga efficient na palo ni Van Sickle at ng iba pang spikers ng Petrogas. Pero mas nagparamdam na si Bea De Leon sa set na ito at puro mga sharp quick hits ang pinakawalan niya. Nang makadikit sila sa score, bigla naman nag-adjust ng Angels at pinangunahan ulit ni Sabete at Aiza Maiso Pontillas ang opensa at hindi na hinayaang makahabol ang kabila. Lumaki pa nga ang kanilang lamang sa dulong bahagi kaya naiuwi nila ang set 19-25. Set number 5. Tila Petrogas pa rin ang may hawak ng nag-uumapaw na confidence. As expected, mas maraming sets ang ibinigay sa best scorer nila na si Brooke. At least 4 of the first 7 points nga nila ay galing sa Phil-American player. Bantay sarado na rin si Kaloy sa set na ito, kaya nasa Angels pa rin ang kalamangan. Naging mas aggressive nga sila, especially si Rem Palma, lalo na nang madoble ang kanilang labang versus the defending champs. Pero sa dulong bahagi ng set, biglang nabuhayan ng mga fans ng Cool Smashers dahil sa kanilang run at naibaba pa nga nila sa isa ang lamang ng Petrogas. Pero dahil nasa frontline na si Van Sickle ay muling pinarusahan ng Creamline ng malalakas na atake. Nagtapos ang laban 25-15, 18-25, 26-24, 19-25 at 13-15.
Sa game na ito ay talagang nag-stand out ang umano'y import ng Petrogas na si Brook Van Sickle. Nakakuha siya ng 29 points coming from 23 attacks, 4 blocks and 2 aces. Nasayang naman ang breakout performance ni Bea De Leon with 13 points including a record 6 block. Big deal para sa marami ang pagkatalong ito ng Creamline dahil hindi madalas magkaroon ng 2 losses ang nasabing team sa isang conference. In fact, 2018 pa sila nakalasap ng 2 o higit pang pagkatalo sa elimination round at nangyari ito noong Open Conference nang talunin sila ng Ateneo Motolite, Banco Perlas at Petrogas Angels. Sa makatuwid, ito na ang first time in 6 years na may 2 talo ang defending champ sa elimination round. And that's it mga Kabali News. Please continue supporting this channel para sa mga up-to-date na kaganapan sa Creamline World.